Again, meron tayong latest Supreme Court decision sa nuisance candidate. At sabi ng desisyon, kahit na mababa ang boto mo in the past election, it does not automatically make you a nuisance candidate. Especially dun sa mga national candidates natin, yung mga tumatakbong senador, vice president, president, at ang boto lang nila 5,000 or 10,000 all over the Philippines. Ang sabi dito ng Supreme Court, hindi naman necessarily na nuisance candidate porke mababa ang iyong boto doon sa eleksyon. In particular, yung mga party list. No? Ito yung kaso ng Workers and Peasants Party or WFP na nag-file ng candidacy for party list elections noong 2022 election at ang kanyang boto ay 5,387 votes lang or 2.01% of the total votes for the Lanao del Sur representative. At sabi ng nung tumakbo uli siya, pinapadisqualify na siya. Sabi, hindi naman totoong kandidato yan dahil ito lang ang boto niya nung nakaraang eleksyon. Sabi ng Korte Suprema, kahit mababa yung kanyang boto nung past elections, it is not automatic. Kailangan i-prove muna nung nagsasabing nuisance candidate ka na wala kang capacity financially or otherwise to run a campaign for an election. At ikaw ay nanggugulo lamang sa halalan. Otherwise, that is the only time na pwede ka nilang i-disqualify as a nuisance candidate.